Hello po. Wala. Hello? Thank you. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi naman. Kamusta po tayo? Tayo po ay mag-aawitan at masaya po tayo mag-awitan ngayong gabi. At bago po yan mga kapatid, tayo po muna ay manalangin. Patuloy ka po namin pinapapurihan at pinapasalamatan o Ama na ang Panginoon.
let's stand and sing. I have decided to follow Jesus. To follow Jesus, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Still I will follow. Lord, join me. Still I will follow. Cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Though no one joins me, still I will follow. Though no one joins me, still I will follow. No turning back, no turning back. Decided to follow Jesus. I have surrendered my all to Jesus. I have surrendered my all to Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Tayo po ay lumuhod para sa ating panalangin. Muli dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Tayo po Panginoon na siyang lubos na mahabagin ay amin pong sinupuri at pinataas diyan sa inyong pong mga trono na sa mga langit. Panginoon, daladala po namin ang aming pong mga kasalanan sa mga oras na ito. Pero Panginoon, nawa kami po ay inyong patawarin. Linisin nawa kami, Panginoon, upang sa gayon ay kami po ay maging katanggap-tanggap sa amin pong pagsamba sa inyong harapan. Pagalinisin kami, O Diyos, sa aming puso't isipan. Patawarin niyo po kami sa aming pong mga naisip, mga salita at mga nagawa. At yun din, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat na sa buong araw kami ay iningatan ng banal na Espiritu sama ng mga anghel. Naan niyo po mga pagpapala, O Diyos, ang siyang patuloy ninyong pinuhos sa bawat isa sa amin. Ang mga pag-iingat, paggabay, at pagsama ninyo, Panginoon. Maraming salamat po. Diyan din sa mga kabutihan, Panginoon, namin po mga naranasan.
kalakasan na mayroon kami, mga patuloy na kagalingan na amin pong naranasan at sa mga pagpapala, Panginoon, sa araw-araw. Panginoon, maraming salamat po sa lahat at akin din pong nilapit sa inyo, Panginoon, ang aming pong programa ngayong gabi sa aming pong week of prayer. Nawa, Panginoon, ang mga participants, lalo higit ang inyo pong gagamitin na magbabahagi ng mensahe ngayong gabi ay siya po ninyong itago sa likod ng inyong krus upang ang pong kalwalhatian ang siyang mahayag sa lahat at ang hindi po ang kanyang katauhan. Nawa, O Diyos, buksan po ang aming mga puso't isipan na siyang aming maramdaman at aming pong maunawaan, ma-absorb ang mensahe na nais po ninyo parating sa amin sa gabi nito. Gabi Ama, maraming salamat. Ito po ang aming hilit dalangin sa pangalan ng aming mahal na Panginoon Jesus. Amen. Magandang gabi po sa lahat, mga kapatid. Kamusta po kayo? Amen. Tell the world, Jesus is coming. Praise the Lord. Alam ko na bawat isa sa atin ay pagod. Ngunit dahil po sa inyong pagmamahal sa inyong mga kabataan ay naglaan po talaga tayo ng panahon. Ano po? At nasa pangatlong gabi na po tayo. Sino po ang naka-remember sa ating topic ng first night? May nakaalala po ba sa ating topic first night? Ano po, nakalimutan? Discipleship in action. Kagabi. Anong topic kagabi? Last night? Okay. Ngayon pala yung prayer in action. Okay. Ayan, so muli, binabati ko pong lahat na isang magandang gabi at welcome po sa ating pangatlong gabi ng ating Youth Week of Prayer. Nice to be pong welcome ang ating live. Okay, naka-live po tayo ngayon and don't forget to share po mga kapatid. Ayan, so my task this evening is to introduce to you the participants and their parts. So ang ating pong worship ay inumpisahan po ito sa ating pag-aawitan sa pangunguna po ni Sister Joycelyn Ahido. And then binuksan po sa panalangin ni Brother Rex Jaime. Ayan. And then pagkatapos po yung lingkod, Pastor Jano Tachado. And then po mga kapatid, sa gabi ito, bago po tayo makarinig ng mensahe po sa salita, ay pakinggan po muna natin ang mensahe ng awit na ipagkaloob po sa Gula Family. Ayan, Gula Family. At pagkatapos po mga kapatid, ang ating punta kapagsalita sa gabi ito, ay walang iba kundi si Sister Switzerly Gula. Tama. Gula. And then sundan po ito sa group discussions, panguna po ni Pastor Gemma. So sa gabing ito, nawa ay pangunahan po tayo ng banal na Espiritu habang tayo po nagpapatuloy sa ating worship. Mga kapatid, maraming salamat po and good evening once again po. No. Alright nga. Live. Magandang gabi muli mga kapatid. Yan, tayo po ay dumako sa atin pong prayer band. At muli akin din pong inaanyayahan ang atin pong mga sumusubaybay sa atin pong live. Pati ba sa YouTube? Okay na? Wala pa. Facebook pa lang. Yan. Ay kahit tayo din po ay makisat yan sa atin pong prayer band. At ngayon po,
ay nasa sila mga kapatid. Ang ating pong prayer focus ay nasa hintuturo. Ano English ito, hintuturo? Basahin yun. Index. Index finger. Yan. So, sila po ay mga facilitator po sa lahat po ng church. Yan. Mga nangunguna, mga kapatid sa programa, ay atin po silang ipanalangin. Kailangan din po nila ng panalangin sapagkat hindi po biro ang mag-facilitate ng isang programa kung wala po ang panalangin at gabay ng banal na Espiritu. So sa atin po prayer ay siguro by 4. Every group ay meron pong 4 na member. Yan. So kung mag-exist man, at least 4. Yan. Ulitin ko po, by group ay 4. 4. Yan. Yan. 4 po sa isang grupo. So meron po tayong 10 minutes upang atin pong bunuin ang ating oras at minuto sa atin pong pananalangin. Muli, ito po ay nakafocus sa atin pong mga facilitators sa church kung saan sila po yung numuna po sa atin pong mga programa ng atin pong iglesia.
Wala na. Wala na. Punta ka, mami. Mami. Wala na si mami. Wala na. Wala na si mami. Umalis na. Hindi na ako. Hindi na ubod kasi. Naka dito? Hindi na ba dito? Hindi mo pa rin makikita.
guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along, you led me through. Things that you do would make me strong. Your love has been there all along. I have been of the tongue. Now I realize that I was not alone. The changing seasons of my life were not left up to chance. But I know you were working to fulfill your plan. All along, your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along, you led me through. The things that you do will make me strong. Your love has been there all along. Tomorrow when we turn around and I look back today, I will understand your purpose and my thankful heart will say, all along, your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along, you led me through. The things that you do will make me strong. Your love has been there all along. Your love has been there all along. What do you tell yourselves when you're going through these challenging transitions in your motherhood journey? Well, right now I'm in the heart of the newborn trenches. You can catch the full episode on Wilkins Health Circle, Circle of Trust. Only on the Wilkins Water official Facebook page. So, good evening po sa ating lahat, mga kapatid. Kamusta po kayo? Okay na? Pinakaman. So, before I start, let's all bow our heads for a word of prayer. Let's pray. Dear God, Heavenly Father, Lord, thank you for this day that you given to us. Thank you for bringing us here together, Lord, and for big prayer, Lord. As I share the message, may you please guide my words, Lord, and my thoughts. Help me speak and let your message be heard, Lord. May you open our hearts and minds so that we can understand and apply the lessons that we're going to hear. Thank you, Lord, for the message given to us, for this all listeners, you guys have prayed. Amen. So, our topic this evening is entitled Prayer in Action. Our main text is found in Mark 1, verse 35. It says, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went up to a solitary place where he prayed. So, we all know that prayer is important.
So, but sometimes, tinatrato natin ito as parang last option. So, for example, if we have problems, saka lang po tayo nagdadasal, or kapag wala na tayong magawa, saka lang tayo lumalapit kay God. But sa Bible, it says there that prayer is not the last option. It is the first action. There's a missionary that said, when we work, but when we pray, God works. So kapag tayo ay kumilos, mga kapatid, may limit ang kaya natin gawin. But when pag si God ang kumilos, walang imposible. So very important po talaga ang prayer dahil inaalay nito ang ating buhay sa will ng Diyos. Sa Bible, marami pong mga tao ang nagpakita ng prayer and action. Tignan natin ang ilan sa kanila. So first, si Nehemiah. Nabalitaan ni Nehemiah na sira ang walls ng Jerusalem. So imagine ninyo, ang walls noon ay symbol ng protection ng city. So if wala ito, vulnerable ang city sa enemies. So anong ginawa ni Nehemiah? Hindi siya agad nagreklamo. Hindi rin siya agad nag-react. Nag-pray muna siya. So it is said in Nehemiah chapter 1, verse 5 to 11. Nanalangin siya day and night para sa people of Israel. Nag-confess siya ng kasalanan. Humingi siya ng kasalanan ng guidance kay God at pagkatapos na mag-pray, pumila siya. So ang result is sa Nehemiah 6, verse 15, the wall was finished in 52 days. Isang napakalaking project na natapos sa napakaikling panahon. So, ang lesson is kapag ang action natin ay galing sa prayer, God gives success. So, second, si Esther. May isang malaking crisis sa panahon ni Esther. Si Haman ay nagplano na lipulin ang lahat ng Jews sa Persian Empire. Next slide. Yes. So, imagine po natin kung gaano kalaki ang problem. Si Esther ay napagkakataon na magsalita sa king pero may danger. Kapag lumapit siya sa king na hindi siya tinatawag, pwede siyang mapatay. So, anong ginawa niya? Hindi siya agad pumunta sa king. Una nang sinabi, sa Esther verse 4:16, he said, "Go gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my attendants will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish." So, nag-fast sila at nag-pray ng 3 araw, nag-pray sila, humingi sila ng tulong kay God, and after that, sabi ni Esther, "If I perish, I perish." At pumunta siya sa king. Ano ang nangyari? Next slide. Esther chapter 9, verse 1 to 2. So, binaliktad ni God ang situation. Ang planong pagpatay sa Jews ay naging victory ng Jews laban sa kanilang enemies. So, prayer gives us courage to do God's will. Next. Prayer in crisis. May isang malaking problem sa Babylon. Si King Nebuchadnezzar ay nagkaroon ng dream, pero nakalimutan niya ang dream, kaya sinabi niya sa mga wise men, "Sabihin ninyo ang panaginip ko at ang interpretation nito. Kapag hindi ninyo nagawa, papatayin ko ngayon." So, imposible po yun. Pero si Daniel ay hindi nagpanik. Daniel chapter 2, verse 17 to 19. Tinawag niya ang kanyang friends na si Hananiah, Mishael, at Azariah, at sinabi niya, "Mag-pray tayo sa God of heaven." And then they prayed. And what happened is, in a vision during the night, ni-reveal ni God kay Daniel ang dream at interpretation nito. Hindi lang sila naligtas. Naipakita pa sa king na ang God ni Daniel ay tunay na Diyos. So, ang lesson is kapag nag-pray tayo sa crisis, God reveals solutions. And next,
Hezekiah. Prayer against impossible odds. May isang malaking threat laban sa Israel. Si King Sennacherib ng Assyria ay nagpadala ng letter na nag-iinsulto sa Diyos at nagbabanta sa Israel. Anong ginawa ni King Hezekiah? Hindi siya nagpanik. In 2 Kings 19:14, dinala niya ang letter sa temple at inilatag niya ito sa harap ng Diyos. Parang sinasabi niya, Lord, ito ang problem namin. At nag-pray siya. And what did God do? 2 Kings 19:35, sa isang gabi lang, pinatay ng angel ng Lord, ni Lord ang 185,000 soldiers ng Assyria. And isang prayer lang ng king at God defended his people. Kapag inilapit natin ang problems natin kay Lord, siya ang lumalaban para sa atin. So next. Jesus, the perfect example of prayer. Kung may pinakamagandang example ng prayer life, si Jesus yun. Sabi sa Bible, Mark 1:35, very early in the morning, habang madilim pa, lumangon si Jesus at pumunta sa isang solitary place para manalangin. Si Jesus ay nag-pray ng buong gabi, nag-pray bago gumawa ng decision, nag-pray kapag masaya, nag-pray kapag may suffering. Para kay Jesus, prayer is like breathing. Sinabi ni Ellen G. White, no other life was ever so crowded with labor and responsibility as was that of Jesus, yet how often he was found in prayer. So busy si Jesus, marami siyang ministry, pero never niyang pinabayaan ang prayer life niya. So bakit? Kasi alam niya na connection with Father is the source of power. Next. To prayer and action in my life. Ikunento ni Pastor Ron Hinibago na pagkatapos ng kanyang conversion, nag-pray siya sa Diyos. Humingi siya ng isang request. Lord, bigyan mo ako ng opportunity na magbigay ng Bible study. Nag-fast siya at nag-pray. Pagkatapos ng break sa school, may lumapit sa kanya ng isang babae na nangawang RV. Tinanong siya, pwede mo ba kaming turuan ng Bible? Nagsimula yun sa tatlong estudyante. Pero habang tumatagal, naging isang buong classroom na may iba't ibang religion, like Roman Catholic, Born Again, Iglesia Ni Cristo, and Protestant. Eventually, more than 50 students ang nagtapos sa Bible lessons, at 8 o 9 sa kanila ang nabaptize. Mula doon, nagsimula ang Lumina Seventh-day Adventist Church, at doon din nagsimula ang calling niya sa ministry. So kapag nag-pray tayo sincerely, God can open doors that we never imagined. So prayer is the lifeline. Prayer is not boring, routine, empty words. Prayer is connecting with the living of God. Sabi ni Ellen G. White, those who devote time every day to prayer and study of the scriptures will be connected with heaven and will have a saving influence around them. At tandaan natin, apart from Christ, our work is fruitless. Kung ganito nating maging successful, kung gusto nating maging successful sa life, ministry or mission, kailangan natin matutunan ng prayer and action. So, practical challenge for you. So, narito ang ilang simple ways para gawin ang prayer and action. 1. Build a prayer network. Magkaroon ng group ng youth na committed sa prayer. Number 2. Prayer marathon. Mag-set ng oras na sama mag-pray para sa church at mission. Number 3, 100 days of prayer. Mag-pray araw-araw bago ang major church event. Number 4, mag-prayer your life. Make prayer your lifestyle, hindi lang sa umaga, all throughout the day. So, in conclusion, dapat po hindi natin ginagawang last option ng prayer. Dapat nagiging first action. Ito po ay naging first action natin. So, kapag gusto natin mapalapit kay Lord, I think one of the things na kailangan natin gawin is maging habit ang pag-pray. Hindi lang po siya like once a day or twice a day. Dapat like, kahit simple prayer lang everyday na magagamit natin para masanay tayo. So, I remember this time na pinag-pray ko na, meron po kasi right now, may tour po kasi yung
sa choir namin. And Visayas Mindanao po, and pinag-pray ko po yun na sana gusto ko sana makasama. Kaso, pinag-pray ko siya, pero hindi na po ako nag-expect na makakasama ko po ako kasi hindi po ako talaga sumasama sa mga tour. And nagulat po ako na chinat po nila ako na kung pwede ba daw po ako sumama. So parang nagulat po ako, like, parang inanswer ni Lord. Pero nung nagpaalam na po ako dito, di po ako pinayagan. Eh di, ayun po, ngayon po nasa Iloilo na sila. Eh, iniiyak ko po talaga yung bit. Ayun. Hindi na kasi yung pinag-offer. Pero siguro, yun po yung will ni God na nandito ako ngayon. Okay lang. So, ayan po. Hindi kasi last na po kasi yun eh. Sa academy po eh. Grade 12 po kasi ako kaya. Last na po sana. Kaso yung pinayaw. Pero okay lang po. If that's God's will, naiintindihan ko naman po yun. And it's okay.